Siyempre, hi guys. Sa video presentation na to, ang ating ipapakita ay kung papaano ang pag-prepare ng rebar cutting and bending para sa column footing at kung paano mag-quantify ng rebar para sa fabrication and construction use. Ang ating model ay isang 2-story residential building with roof deck and provision for third floor. So sa inyong screen makikita natin sa left side yung architectural 3D view at yung sa right side yung RC structure 3D view. Sa pag-prepare ng rebar bending and cutting, what are the important information things to know in preparing footing rebar, cutting and bending, and taking off rebar quantity? Number 1, to understand the footing detail. Usually, we can get the information from structural foundation plan, section details, and table of details. Katulad ng makikita nyo sa inyong harapan, yung nasa left side ay isang foundation plan na may sukat na ang building ay may sukat na 8 meters by 9 meters at ang column footing ay meron po tayong siyam. At sa ating details, tayo ay may dalawang type ng details. Ang isang type ay may sukat na 1,200 na width at length na 1,200 at depth na 350. At meron siyang reinforcing bar na 11 na T16, meaning diameter 16, both ways. So, ibig sabihin kabila. Bottom bar, BB meaning bottom bar. At ang isang footing, tatawagin natin siyang type 2, ay may sukat na ang width niya ay 1,400 mm, may length na 1,400 mm, at may height na 350 mm. At ang kanyang rebar details ay bottom bar, 13 T16 at arranged na both ways. Ang next na ating aalamin ngayon ay i-blow up natin yung dalawang type ng footing. Ang type 1 column footing ay makikita sa inyong screen. Ang dimension niya ay 1,200 by 1,200 by 350. Para ating maintindihan, sa gawing kanan gumawa tayo ng 3D model para ipakita kung nasaan yung dimension, kung anong ibig sabihin niya. Ang ating footing ay isang isolated column footing na square, yung type 1. At yung type 2 naman ay isolated column footing din, shallow footing siya, 1,400 mm by 1,400 mm by 350 mm. So ito yung ating dalawang type ng footing, yung dimension niya. At ang next na ating dapat maintindihan ay kung ano yung requirement ng concrete cover para sa rebar. So, ang gagamitin natin para sa concrete cast against earth, ang ano niya ay 75 mm, clear cover, meaning from external surface of concrete to surface nung rebar. At kung siya naman ay exposed to earth, ang gagamitin natin ay 50 mm. Kung 20 nakalagay dito at kung 16 ay 40. Pero ang gagamitin natin mamaya ay 50. So ang next na ating aalamin ay kung paano dapat maintindihan natin kung ano ang standard bar bends na given doon sa design and code requirements. So, nasa ating harapan ay isang table para sa minimum internal bending diameter for deformed bars.
Yung nasa gawing unahan, yung internal bending diameter, ito yon yung D. Itong D. Yan. Ay, kung 6 mm, meron tayong 24 mm diameter. Kung 8 ay meron 32. At kung 10 ay meron tayong 40. At 12, meron tayong 48. 14, meron tayong 56. 16, meron tayong 64. At 20, meron tayong 140. So, since mahirap tandaan itong given na millimeter, kung gusto natin mas mapadali, kung maobserbahan natin, makikita natin na yung 24 divide by 6 ay 4. So, ibig sabihin, yung internal diameter para sa 6 mm ay 4 times dB. At ito ay hanggang 16. Sa 16 ay 4 times 16, 64. So, from 6 to 16 mm diameter, ang internal diameter na dapat nating gamitin ay 4 bar diameter or 4 dB. At from 20 mm hanggang 40, ito ay merong 7 dB, 7 times bar diameter. For example, sa 20, 7 times 20, 140. So, gumamit siya ng bar diameter na 4 dB para sa 6 to 16 at 7 dB para sa 20 to 40. At ang next na ating aalamin naman ay yung minimum extension length for the form bars. Ito yon, extension length na sinasabi. Extension length. Kung ang longitudinal, para sa longitudinal reinforcement, mapa 90 degrees, 135, 180, pare-parehas lang siya. Kung sa 6 mm diameter, meron siyang 30 mm. At kung 8, meron siyang 40. At kung 16, meron siyang 80. Kung 20, meron siyang 125. Makikita nyo na ang ginamit niya dito ay 5 dB. For example, dito sa 16. 16 times, 5 times 16 ay 80, di ba? So, all 5 dB. Pero pag gagamitin mo dun sa hooks, sa ties, or sa stirrups, ang extension length ng 90 degrees ay iba sa extension length ng 135 degrees at 180 degrees. So, nagdidepende doon sa degrees nung bend. So, since alam na natin yung standard bar bends na ating i-consider, so ang next naman na ating aalamin ay to understand type 1 column footing. Remember, meron tayong two types ng column footing. One is yung 1,200 by 1,200 yung dimension niya by 350, at yung isa naman ay 1,400 mm by 1,400 by 350 mm. So, ang nasa ating harapan now ay yung type 1. So, makikita natin yung kanyang dimension. Ito, 1,200 by 1,200 by 350. At yung kanyang rebar ay 11 T16 both ways. So, ang given ay quantity. So, paano natin siya i-arrange, di ba? So, kung i-arrange natin siya, usually equal space yan sa standard. So, makikita natin ito na 11 rebars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. At ang sabi niya ay both ways. So, ibig sabihin yung transverse, ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. At siya ay, sinabi niya rito, BB, bottom bar. So, doon siya sa bottom bar kasi pwede siya rito sa top. Dito siya sa bottom bar. At ang kanyang clearance from bottom bar ay, kanyang cover ay 75 mm. At doon sa side, ang kanyang concrete cover para sa rebar ay ang 50 mm. Both sides. So, ngayon, ang magiging problema natin, paano natin i-arrange? Kasi, ang given ay quantity ng rebars. So, paano natin siya kukwentahin? So, ang gagawin natin, ang rebar spacing,
is equals to width nung width nung puting, ito 1,200 for example, dito tayo kukuha 1,200. I-less natin yung concrete cover, ito 50. Less natin siya yung 50. So dalawa yan, so times 2. Tapos, i-divide natin siya ng number nung rebars. Number nung rebar ay 11. Then, i-minus natin ng 1. Bakit minus 1? Kasi kung bibilangin natin yung span, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di ba? So, minus 1. Kaya, makukuha natin. So, ang gagamitin natin, yung width or length, 1,200 minus 50 times 2, divide by 11 minus 1 is equals to 110 mm. Ibig sabihin, ang spacing nitong rebar ay 110 mm para makuha natin yung 11. So, since na ito ay square footing, so dito sa kabilang side ay parehas lang kasi parehas naman siya ng dimension. Ngayon, kung yan ay rectangular footing, so magkaiba siya. So, yan ang difference niya. Pagkatapos na natin nalaman yung mga required na necessary information for type 1 column footing, now we can proceed in doing the detailed bar cutting and bending. And putting in the dimensions. So, kailangan natin yung internal, ang ating bar diameter ay 16, di ba? Pinakita natin kanina ito. Ang ating rebar diameter ay 16, tandaan natin to. Tapos ito, ang ating cover para sa gilid ay 50. At ang ating bending ay 135 degrees. Ngayon, bakit ba tayo pala, bakit kailangan natin i-bend? Bakit hindi na lang natin putulin dito sa end? Bakit kailangan pa natin i-extend ng may bending? Sa design, usually, ito kasi, kaya natin binebend dyan, ang gamit niyan ay para yung rebar, ang stress niya ay ma-full stress siya. Kaya yun ang ano niya. Kasi kung hindi ito nakahook, kung hindi siya nakahook, so magre-rely lang siya dun sa bonding na kapurit. Pero kung nakahook yan, so may ensure natin na yung rebar ay madedevelop niya yung full stress. So kaya nilalagyan natin ng hook. Ngayon, yung iba sinasabi niya na yung mas maganda raw yung mali daw yung 90, mas maganda yung mas tama daw yung 135 degrees. Well, masasabi ko hindi mali yung 90, kundi ang masasabi ko ay mas mainam yung 135 degrees. Pero yung 90 degrees ay okay din yon kasi especially dun sa stirrups at ties. Kung makikita nyo yung pinakita ko sa inyo kanina, pagka gumamit ka ng 90 degrees, mas mahaba yung kanyang extension length. At yung sa 135 degrees, mas maigsi. So, ibig sabihin, yung nag-aral nun, kinonsider niya na yung development. So, para sa akin, kung ang gagawin mo ay mga, katulad nito, 2-story lang hanggang 3-story, yung 90 degrees ay okay yon. Pero kung high-rise, building, mas ginagamit, mas pinapaborang gamitin yung 135 degrees dahil yung 135 degrees papasok pa siya doon sa concrete, di ba? So yung kanyang concrete cover mas magiging effective. While doon sa 90 degrees, nagre-rely siya sa concrete cover, so nandoon siya. Pwede yun pumutok. So yung bonding nun medyo weak. So, yun lang ang ano niya. Pero pwede yun. Di ba? So, yun ang makikita mo. Pero hindi siya mali. But, mas effective yung 135 degrees. Yun na explanation. Kasi ako, ayokong sabihin na mali yung 90 at tama yung 135 degrees. Hindi ako sumasang-ayon na sabihin yun na mali. Dahil, yun ay provision din doon sa code. Hinabaan lang nila, kinonsider na nila yung development. So, balik tayo doon sa bending ng rebar. So,
since na 16 mm, itong D internal diameter, ang ating kailangan na internal diameter, mamaya ito internal diameter, so tawagin natin siyang D, at yung extension tawagin muna natin siyang Z, di ba? Ito may equivalent extension yan, gagamitin natin mamaya. At dahil ito ay AutoCAD, mamaya ipapakita ko sa inyo yung ito ay ginamitan ng AutoCAD, pero ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung Simplify. Kasi hindi naman lahat marunong mag-AutoCAD, di ba? So ipapakita ko sa iyo ito muna yung option 1. Yung option 2 mamaya ipapakita ko yung kung paano siya mas madali. Kasi pag nakita nyo to, pag pinakita ko yung option 2, madali na para sa inyo. Madali nyo maintindihan. So ang kailangan natin, so since ito ay pa-arc, so kailangan natin ng dimension na arcing ito. So, tawagin natin siya ng Y. So since ito ay typical, so sa right side ay yung extension length, tawagin din natin na Z, at yung arc length, tawagin din natin Y. At yung from doon sa start ng arc length, doon sa tawagin natin siyang X for the meantime. Ngayon, paano natin kukwentahin yung length? Makukwenta natin yung rebar length, yung cutting. So, ang gagawin natin, rebar length is equals to Z or Z plus Y from left to right. Then, yung plus X, plus Y, at plus Z. So, may makukuha na natin yung rebar length. Tapos, ito naman 110 na to. Paano natin to nakuha? Kung marirecall nyo yung type 1, ang width niya at saka length niya ay 1,200, di ba? Tapos, may kinonsider natin siya na concrete cover na 20 mm. So, ang ano natin, ang equivalent niyan, length is equals to 1,200 minus rebar cover. So, 1,200 mm minus 50 mm yung ating kinonsider times 2. So, lumabas siya 1,100 mm. Doon po yun, ito. So, ibig sabihin, yung clear distance niya from the face of concrete. So, since alam na natin kung paano siya kukwentahin, so ang next na gagawin naman natin ngayon ay balikan natin siya. Ang ating gagamitin ay 16 mm, di ba? So, ito ang ating gagamitin. Ito. Usually ito, 680. So, ang IDB is equals to 4 dB or 64 mm. Ito yung internal diameter. So, 64 mm. At yung kanya naman extension dapat ito yan. Ito. Pero pwede rin to kasi parehas lang naman yan. Ito tsaka yung parehas. Tsaka mas safe ito. So, ito 135 degrees. So, 80 is ang extension length is equals to 5 dB or 80 mm. Ito yon ating gagamitin, 135 degrees. Kung makikita nyo, dito, ang gagamitin natin ay yung 135 degrees. So, since alam na natin yung ating gagamitin, ang internal ay 64 at ang extension length ay 80 mm. So, ang next ay, ang ating susukatin ay yung middle na string ito. Kasi pag dito sa inside, compression yan, lumiit. Pagdating naman doon sa outside, pagdating dito, lumaki, di ba? So, ang average niyan ay yung nasa gitna. So, yun ang ating susukatin, yung nasa gitna. Yan, nilagay natin. Para siya ang magbibigay ng tamang length. So, next. So, bibigyan na natin ng dimension. Katulad ng sinabi natin, ito yung internal diameter ay 64 mm, 4 dB, para sa 16 mm. At yung kanyang extension length ay 80. Yung arc niya, pagka ginamitan mo siya, kasi ginamitan ko ito ng sa AutoCAD. So, binigay sa akin ay 94 mm. Plus, itong distance niya from beginning ng arc, tsaka beginning din ng arc nito ay 1,004 mm. So, paano natin ngayon malalaman yung cutting length? So, ang formula natin kanina ay ang rebar length is equals to 80 extension length plus yung arc 94 plus ito 1,004 mm
plus ito ay 94, plus ito ay 80. So, meron tayong 1,352 mm. Tama. So, by right, yung iba, ang ginagawa pagka ganyan, ipapalo nila sa 1,360 mm, which is yun ang talagang tama, di ba? Mas tama. Pero ako, for this sake of presentation, gumamit lang ako ng, binawasan ko siya, sinakto ko siya sa mas mababa sa 1,350 mm. So, yung mga mitikuloso dyan, pasensya na lang pagbigyan nyo na ako para dito. So, 1,350 mm. So, ang ating cutting length ay 1,350 mm. So, yun yung option 1, di ba? Ngayon, para naman sa option 2, kasi kung hindi kayo marunong mag-AutoCAD, ito na yung option 2, ito na. So, ang gagawin nyo lang, so ito yung given na length ng rebar, clear length. Ito yung 1,200 minus concrete cover, 1,100. Tapos yung mag-add lang kayo both sides ng 8 dB, 8 dB. 8 times ng, yung dB ibig sabihin bar diameter. Kung ang bar diameter natin ay 16, so 8 dB, 8 times 16. Papakita ko sa inyo ito. So, ang gamit itong formulang ito, itong datang to, gamit itong datang to, ang rebar length is equals to 8 dB plus 1,100 plus 8 dB. So, 8 times 16 ang ating, katulad sinabi ko, yung dB bar diameter, ito yung 16 mm, plus 1,100 plus 8 times 16, magbibigay sa atin ng 1,356 mm. Di ba? So, supposed to be, ito yung sinasabi ko, 1,360 mm, di ba? Mas safe. Pero, for the sake of this, gagamit tayo ng 1,350 mm. So, pardon dun sa mga meticuloso, okay? So, kung makikita nyo, may konting difference lang. So, para madali sa inyo, mag-bar cutting list, kasi marami naman sa atin hindi nakapag-AutoCAD, di ba? Kasi yung isang pinakita ko pang engineering, yung ito naman, yung mabilisan, di ba? Na tama rin. So, ito yung simplify, kumbaga sa tamang pagbanggit kung paano. So, ito, 1,100, kung 135 degrees yan, multiply mo lang ng 8 dB, 8 dB both sides, or, di ba? Or 16 dB, tama. So, next, so alam na natin, na-simplify natin. So, sinisiguro ko, mas gusto to nung marami kaysa doon sa isa, kasi isa, kailangan mo pa mag-AutoCAD. Ito, simplify na, di ba? Madaling, kahit sinong ordinaryong, non-technical, kaya niyang gawin to. So, next, since na meron na tayong bar cutting list, ipapakita natin ngayon, ay kung paano naman siya pinipresent. So, ang ating typical ay 5. Si F1, si F2, si F3, si F6, si F7. So, meron tayong 5 sets, di ba? So, sasabihin natin, babanggitin natin. Tapos, meron din tayo ritong key plans kung nasaan yon. Ito yon 1, 2, 3, 4, 5. So, sa 3D, sa tabi, pinakita rin natin. Yun, pinakita natin. At pinakita din natin yung 3D ng rebar arrangement. Tama. Tapos, pinakita natin yung kanina, yung sa rebar. Ito, 11TW. Bakit natin pinakita yan? Para nagpa-fabricate. Kasi, katulad na sinabi ko, gagamitin to dun sa fabrication at saka sa construction, sa installation. So, same na rin. Same time, ito yung ginagamit nila sa pag-quantify, pag-order ng materyales. Mamaya, papakita ko sa inyo yan kung bakit ito yung ginagamit din. Kasi, pagdating sa construction, dapat, ginagawa nating madali na maintindihan ng mga gagawa yung isang bagay para magkaroon tayo ng magandang coordination at saka yung productivity. Naiiwasan yung maling tawag ito yung mali. Kung hindi natin maiiwasan, at least mami-minimize natin. So, ito yung purpose kung bakit tayo gumagawa ng rebar cutting and bending list. So, dito naman sa right side, makikita natin, pinakikita din natin yung bar cutting. Sinasabi ko ron na 130, ang talagang ay 1,352. Pero, ang nagsuggest ako na ang gagamitin ko ay 1,350. At,
nakalagay din dito yung number of pieces per set. So, ang per set niya ay 22 pieces. Tama, di ba? Kasi 11 both ways times 2. So, 22 pieces ang kailangan natin. Tapos, ang total niya ay 110 pieces. Why? Because meron tayong 5 sets. So, 22 times 5, 110 pieces. So, tapos, pinakita ko rin yung bar bending kung paano siya i-bend. So, kung ibibigay ko ito doon sa gagawa, sorry, assure ako na maintindihan niya, di ba madali? Tapos kung ibibigay ko rin to doon sa magkakabit, dahil meron siyang designation F1, meaning footing 1, para to doon sa footing na yon, doon sa binigay ko si F1, si F2, at least maintindihan nila, di ba? Less explanation na ako pag naibigay ko to sa kanila. Monitoring and management na lang. So, since alam na natin, ang next naman natin gagawin ay paano naman yung rebar bending type nung para sa type 2. So, parehas lang. Ang pagkakaiba lang nila ay yung dimension 1,400, 1,400, 350. At yung kanyang number of rebar requirement ay 13, T16. Di ba? So, ganun din, para natin malaman yung rebar spacing width, which is 1,400 naman ang ating gagamitin, minus nung cover dun sa 50 times 2. Ngayon naman, instead of kanina 11, di ba? So, ito naman 13. So, 13 minus 1. So, 110 din spacing niya. So, since na square footing siya, so, parehas both sides yung spacing ng bakal. So, next. So, ganun din. 16 mm din yung niya. So, parehas lang. So, yung 13, parang kanina rin. Ito, 1,400 minus twice nung concrete cover, kaya naging 1,200. At yung pagkuha ng length ay Z plus Y plus X plus Y plus Z. So, yung sa rebar bending and dimensions naman, ang parehas din yung dito, yung sa requirement. Ang nagkaiba lang ay yung sa gitna, yung 1,204, kasi humaba yung ating bakal, di ba? Humaba yung malapad yung ating type 2 footing. So, dito naman, ang kanyang kinonsider natin ay 1550 mm ang lumabas. So, since nakuha natin for simplification, ito uli yung simplification kanina. So, ganun din, 8 dB, 130, 8 dB. So, 1556, 1550, di ba? So, next, so since nakuha na natin yung cutting ng bakal at saka yung bending, ang next naman natin na, ito, papakita muna natin sa type 2. Parehas din nung sa type 1 kanina. So, pinakita din natin kung nasaan yung location niya. Ito, 4 sila. So, kung ang requirement ay 13, so 13 times 2 para sa isang set, 26. At yung 26, multiply natin ng 4 set. Ang total ay 104 pieces, di ba? Tapos ito yung bending. So, tanda natin yung type 1 ay 110 pieces at itong type 2 ay 104 pieces. So, since alam na natin yung cutting and bending nila, ang next naman nating alamin ay kung paano, kasi ang nabibili natin bakal standard size, di ba? So, paano naman siya natin i-order ng konti yung waist. Makikita natin, di ba? Pakita ko sa inyo kung paano. So, usually, ang standard length ng rebar ay 6 meters, 7.5 meters, 9 meters, at 12 meters. Yan ang standard na readily available. Lalo na pag nasa city ka. But pag ikaw ay nasa province, wala yung medyo remote ng konti, etong from 7.59 at saka 12, mahirap yan. So, usually, ang available ay 6 meters. So, since na itong project na to ay sa province, so, ang aking i-consider ay yung sigurado kung available, yung 6 meters. So, kung ang gagamitin ko yung type 2, so 1,550, 1,350, eksakto, di ba? Sa 6 meters, eksakto. Kaya lang, tandaan niyo yung quantity kanina, ang requirements nung bakal ay, yung para sa type 2 ay 104 pieces, at yung sa type 1 ay 110 pieces, so magkaiba. So, pag ginamit ko to, sakto, pero may matitira akong 1,350 na lang, at ito yung aking magiging waist. So, mas marami yung magiging waist kong 600, di ba? Tapos, so, nag-develop ako ng isa, yung 1,350, 1,350 yung para sa F1, tapos 1,550, 1,550. Ang waist ko lang ay
200 mm, di ba? Or 20 centimeters. So, mas maliit yung aking magiging waist. Ngayon, kung sa 600 may paggagamitan ako, why not? Gagamitin ko yung 600 para yung waist ko dito sa 600, pwede ko siyang gamitin dun sa iba. Pero kung wala akong paggagamitan, mas preferred ko na tong 20. Tama. So, depende ngayon sa option nyo. Kung may pagtatapunan ako ng 600, gagamitin ko tong una at saka pangalawa kasi may pagtatapunan ako nitong 600. Pero kung wala akong pagtatapunan, mas preferred ko tong 20 kasi yung wastage ko 200 lang, mas makakatipid ako. So, dahil dito, ang inadapt ko ay yung 1350, 1550 at yung waist niya ay 200. At meron akong 52 pieces na 16 mm diameter by 6 meters nangangailangan ako. Ito yung para sa type 2, di ba? Ano siya, 104. So, 52, multiply mo ng 2 kasi meron siyang 1550, 1550. So, ma-accommodate ko na to. Tapos, yung 13550, 110 yun. 54 lang yun na i-produce ko. 104 lang. So, mangangailangan ako ng 6, tama? So, ang gagawin ko sa 6 meters, i-adapt ko yung isa kanina, 1350, 1350, 1350. At meron akong isang wastage na 600. Pero isa lang, hindi marami, tama? Tapos, yung sa ano naman, yung isa, 1350, 1350. At magkakaroon ako ng excess bar. Hindi ko sasabing waste kasi may paggagamitan, pwede ko siyang gamitin. So, excess bar. Pero pwede ko siyang gamitin dun sa beam rebar na 330, hahanapan ko siya doon kasi mahaba, pwede ko siyang gamitin doon. Hindi ko sinasabing sa beam lang, pwede rin siya minsan sa column, di ba? So, pero ito, sa pagkakataon nito, sinasuggest ko na gamitin siya doon sa rebar na may ID na 177. So, ibig sabihin, hinanapan ko na siya, na doon siya ilalagay. Pagka itong 177 to, naka-identify din yan doon sa beam na paggagamitan nito, na manggagaling to doon sa F1. Para pag tinignan siya ng fabricator at saka nung fabricator, immediately maintindihan niya na hindi yan waste. Kung hindi gagamitin yan sa beam. So itabi mo yan, lagyan mo ng tag yan na para 177. Para pag pinafabricate mo na yung beam rebar 177, yan ang gamitin mo. Yan ang purpose niyan. Kaya ako nilalagay. So ibig sabihin, yung coordination natin sa communication, pati dun sa paggawa ng bar bending, naka-identify na. Tama? Tapos, yung material summary, ilalagay natin dito. Yan. So, 16 mm diameter by 6 meters, ang kailangan ko ay 54 pieces. Tama? Kasi 52 plus 1 plus 1. So, mga kailangan ako para matapos ko yung rebar installation ng column footing. So, andali, di ba? So, ang next naman na ipapakita ko sa inyo, kasi putol-putol ko siyang pinakita sa inyo. Ang next naman na ipapakita ko sa inyo kung paano siya talaga ipipresent. So, pag binigay ko to sa fabrication or sa fabricator at saka sa installer, ganito yung kanyang makikita. Yan, buo na. Yung para sa type 1 nakalagay doon kung ano yung bending niya, paano yung itsura, saan siya lugar, at yung type 2 rin. Tapos nakalagay din dito yung overall yan sa baba. Di ba? So, gamit itong bar cutting and bending, makikita natin na very effective siya para sa construction, fabrication at installation. At the same time, mas accurate ito, yung quantity ng rebar. Kasi, yun na mismo ikakabit mo, doon mo siya kinu-quantify. Di ba yung iba, ang ginagawa, by ganito lang, inaano, diba? Pero ito, mas accurate to. So, ibig sabihin, pag gumagamit ka nito sa construction, dito mo na makikita yung pag nagba-value engineering ka. Di ba, pag nagkokos tayo, magbibid tayo, ganito yan, ganyan, meron tayong mga standards, di ba? So, yun, yung standards na yun, may mga factor of safety. Yung factor of safety, ang kadalasan dyan minsan, hindi naman wag magagalit sa akin yung iba. Hindi naman nila alam yung factor of safety, pero ginagamit nila yung formula. Meron dyan, marami. Lalo na yung sa concrete, sa mga libro. So, hindi ko sinasabing mali, pero doon madali, di ba? Pero, kung kayo ay involved doon sa
nasa engineering kayo o ano, gusto niyo yung magandang practice na ano, mas maganda yung alam niyo yung wastage niyo. Kayo ang may control. Hindi yung libro ang may control o hindi yung hindi niyo alam yung wastage. Mas maganda kung kayo ang may control kasi yung price pag nagba-value engineering kayo, mas tawag nito, mas maano niyo yung correct na price. Sinabing estimate pag sinabi namang estimate, plus minus yan, di ba? Kaya lang yung pag plus niya, hindi masyadong malaki yung plus. Pag minus naman, hindi masyadong malaki yung minus. Ibig sabihin, nandun ka sa range, malapit ka dun sa katotohanan. Kasi pag sinabing estimate, more or less, di ba? Hindi naman exact yan. Pero, pag nagano tayo, dapat malapit doon sa katotohanan naman. Huwag naman yung sobrang laki nung excess, sobrang laki nung plus, o kaya sobrang laki nung minus, nalugi ka na. Yung isa naman, sobra-sobra, pinatay mo na yung company mo, kaya yung magpapagawa, di ba? So, ito yun. Ganito ko ipini-prepare nung ako nagma-manage ng project at na-assign ako nag-head ako ng engineering. At saka manage ako ng project. So, ganito ko pinapa-prepare yung aking bar cutting list para madaling maintindihan. So, pag na-prepare mo na siya, yung coordination very effective at saka yung nilelesen niya yung mistake plus yung estimation medyo tumatama na siya dun sa katotohanan, di ba? Kaya lang naman to medyo biglang lumayo kasi ang kinonsider mong bakal ay halimbawa ako 6 meters. Tapos biglang urgent yung trabaho, di ba? 6 meters yung ginamit mo. Ang available na bakal 7.5. So mas malaki minsan yung waste. So doon nagkakatalo. So ibig sabihin, kaya nga sa schedule importante yung planning and scheduling. Importante yung material ordering. Importante na alam mo kasi kung meron kang bar cutting list na ipo-project mo ang puting ganito yung materials na kailangan ko. Di ba? So, ibig sabihin, pagdating sa planning and scheduling sa mga delivery, medyo okay. Kasi meron kang idea. Pero kung wala kang ganito, suntok ka sa buwan. So, may experience mo yung sinasabi ko sa inyo na bigla kang nag-shortage ng 6 meters. 6 meters yung kinonsider nyo. Bigla kang gagamit ng 7.5. So, iba na yon, di ba? Yung wastage magkakaroon ng diferensya. So, doon nagkakaroon ng diferensya minsan kung bakit biglang natatalo tayo doon sa kasi ang kinonsider sa engineering ay 6 meters. Pagdating sa construction, ang ginamit naman niya ay 7.5. So, para wag mangyari yon, ang advice ko, gumamit tayo ng ganito. From engineering, mag-prepare na tayo at during construction, ito rin ang gagamitin natin para sa budget. Kasi ganyan ako kung mag-prepare. Pag ako nakipag-bid, pag ako nanalo, antimano, meron akong pwede ko na siyang i-convert dun sa budgetary para sa construction budget. Nakaano na yun. So, yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat at hanggang sa susunod. Yung sa susunod, papakita ko naman sa inyo yung sa column, sa beam, sa slab, sa stairs. Para sa gagawin nating model, yung ginawa kong ginawa kong plano para sa 2-story na merong roof deck at extension na 3rd floor. So, hanggang sa muli, ito po si Papa Rolly. Maraming salamat po sa inyong panonood.